Alleluia, 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 Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong maigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede po bang batiin nyo din ang inyong katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, patuloy po tayong nagninilay ngayong unang linggo sa karaniwang panahon. At patuloy po nating pinagninilayan sa ating ebanghelyong napakikinggan mula po nung Lunes hanggang sa araw na ito ang misyon ni Jesus. At ano ang misyon ni Jesus? Pumunta sa iba't ibang nayon, pumunta sa iba't ibang lugar at ipamalas ang awa at pagmamahal ng Diyos. Sa ating ebanghelyong napakinggan sa araw na ito, si Jesus ay nagpagaling ng taong may ketong. At nung panahon ni Jesus, kapag ikaw ay may ketong, ikaw ay nilalayuan ng tao. Dahil una sa lahat, ang tingin ng tao sa iyo, ikaw ay pinarusahan ng Diyos. Kapag ikaw ay may ketong, ibig sabihin, ikaw ay may nagawang hindi maganda laban sa Diyos. Pangalawa, marahil, ikaw ay nilalayuan ng tao dahil nung mga panahon na yon, ang ketong ay wala pang lunas at ang ketong ay tila nakakahawa. Kaya nga ang tingin nila sa taong may ketong nung panahon ni Jesus ay taong buhay na patay. O naglalakad na buhay na patay. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, lumapit ang taong ito kay Jesus, nanikluhod. At ano ang sinabi niya sa Panginoon? Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. At sabi po sa ating ebanghelyo, nahabag si Jesus at hinipo siya at ang sabi sa kanya, ibig ko, gumaling ka. Mga kapatid, ang kagalingang ipinagkaloob ni Jesus ay hindi lamang kagalingang pisikal. Ngunit ang kagalingang ipinagkaloob ni Jesus
Kasama po doon yung pagpapatawad. Kasama po doon yung pagmamalasakit ng Diyos. Kasama po doon yung awa ng Diyos. At higit sa lahat, kasama po doon ang pag-ibig ng Diyos. Sa madaling salita mga kapatid, ang dinanas ng taong may ketong ay maramdaman ang awa, pagpapatawad, kabutihan, at higit sa lahat ng pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon, may kanya-kanya po tayong panalangin. At tayo po bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, o marami sa atin bilang mga Katoliko, mahilig po tayong humipo. Di ba po? Pupunta tayo sa isang simbahan, hahawak tayo ng mga imahe ng santo. Dito po sa simbahan ng Quiapo, pipila po tayo, hahawakan natin ang paa ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kapag nandito po, hahawakan natin ang kamay, hipo, paghawak. At marahil para sa ilan, hindi nila naiintindihan ito kung bakit tayo mga Katoliko, mahilig tayong humawak. Mahilig tayo magpunas ng mga panyo. Pero marahil ito ang ebanghelyo na ito, na sa maraming pagkakataon, hindi pala tayo ang humihipo sa Diyos, kundi sa napakaraming pagkakataon, ang Diyos ang tunay na humihipo sa atin upang Kanyang iparamdam yung Kanyang awa, pagpapatawad, kabutihan, at higit sa lahat, pagmamahal. Sa mga oras na tayo humahawak kay Jesus, hindi lang tayo ang humahawak, mas maraming pagkakataon na siya ang humihipo at humahawak sa buhay natin. Kaya siguro mga kapatid, yan ho ang patuloy nating gawin. Huwag tayong mapagod humipo kay Jesus. Huwag tayong matakot humawak kay Jesus. Huwag tayong matakot o mangsawa lumapit kay Jesus. Dahil siya mismo ang tunay na magpaparamdam sa atin ng kanyang kabutihan, ng kanyang awa, pagpapatawad, at pag-ibig. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, lumapit tayo kay Jesus. Hipuin natin ang Panginoon at magpasalamat din tayo sa Panginoon sa napakadaming pagkakataon na akala natin na tayo lamang ang umihipo. Magpasalamat tayo dahil sa napakaraming pagkakataon na siya ang humawak, siya ang humipo sa ating buhay. Amen.